Good day mga kaprobinsya. Welcome back to my YouTube channel. This is Kisonyan Traveler. And for today's vlog, update lang tayo para sa lahat ng mga dumaraan dito sa Gumaca Bypass Road. Tingnan natin ngayon kung anong mga kaganapan. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Guys, kung makikita nyo, maraming dumaraan dito ng mga malalaking truck. Kasi nga, bawal dumaan ngayon sa bayan ng Gumaca. Inaayos kasi din yung kalsada sa may Jollibee. Guys, alam nyo ba sa diversion road na ito, napakarami na aksidenteng naitala. Dahil nga sa disenyo ng pagkakagawa ng kalsadang ito. Natatandaan ko pa noon nung nag-groundbreaking dito sa diversion road na ito. Napakaraming mga politiko dito noon. Pero ngayon, nasunod-sunod yung mga aksidente na nagaganap dito. Ayun, parang wala nang concern. Basta, pag may na-aksidente dito sa diversion na ito, parang wala lang. Parang naging, naging normal na. Ang Gumaca Bypass Road na ito ay may estimated na haba na 12 kilometers. Layunin ng proyektong ito na paiksiin ang biyahe from Bicol to Manila upang maiwasan ang sobrang traffic sa bayan ng Gumaca. Kaya ginawa ang bypass road na ito. Pero ang pagdaan sa bypass road na ito ay sobrang delikado para sa mga malalaking sasakyan. Yan ng mga truck, bus. Kasi nga sobrang tarik at sobrang taas ng mga pababang bahagi ng diversion road na ito. At sa gilid nun ay napakatataas na bangin. Way into a road accident involving a 12-wheeler truck in Gumaca, Quezon. This was Langan in Gumaca, Quezon. Yes, to run over 12 had died. Police investigation. Yung bus dahil Opo. po ayaw umandar doon sa ignition niya. Ilan lang yan sa mga aksidenteng naitala dito sa diversion road at marami pang iba. Sa ngayon, mabuti naman at walang naitalang aksidente dito ngayong araw na ito. Hindi kagaya ng mga unang pagbubukas pa lang nito na sunod-sunod ang mga nagiging aksidente. Kaya para sa mga may mga lalaking sasakyan, kaya ng mga truck, maaari umanap na kayo ng alternatibong ruta. Yung alam nyong kaya ng sasakyan nyo. Diversion road na ito ay kilala sa maluluwag na bahagi ng kalsada, pero napakadaming blind curve dito sa lugar na ito. Kaya sana kung kayo dadaan dito, iba yung pag-iingat ang gawin niya, dahil hindi niyo masasabi kung kailan darating ang aksidente. Lalo pa ngayon na halos dito lahat dumaraan ang malalaki sasakyan. Kasi nga hindi pa rin tapos yung ginagawang
kalsada sa loob ng bayan ng Gumaca. Aabutin pa siguro yun ng 1 month or 2 months bago matapos. Kasi hindi pa nasisimulan sementohin yung magpapatuyo pa yun. Yung daan ko nung nakaraan binabakbak pa lang yung semento. Kaya kung kayo dito dadaan, ingat na lang. Guys, hanggang dito na lang. Lagi sana kayong mag-iingat. Lalo na kung kayo babiyahe sa mga ganitong klaseng kalsada. Dito po ang Quezonian Traveler na nagpapaalala na lagi kayong mag-iingat at magandang araw at laging ride safe po sa ating lahat.